Well, if our point of reference is when on the time that we started our transparency initiative last year, up to this time, because I can only speak on that duration since I became the spokesperson for the West Philippine Sea of the Coast Guard, siguro ito yung pinakamatindi. Bit-bit ang pamalo, sumampa sa service boat na ito ng isang Pilipinong mangingisda, ang isang tauhan ng Chinese Coast Guard. Ito ang nakasaad sa sinumpaang salaysay ng uploader ng video na si Jack Tabat. January 12 umano nangyari ang insidente kung saan nilapitan ng 5 Chinese Coast Guard ang mga Pilipinong nangunguha ng shellfish sa bukana ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Pilit pinababalik ng mga ito sa bahura ang mga nakuhang shellfish ng mga mangingisda na pang-ulam lamang sana nila. Hinabol pa ng mga ito ang mga Pilipinong mangingisda sa paligid ng Bajo de Masinloc. We were able to identify naman kung sino ito last January 20. And we approached yung person na nag-upload nito, and he was kind enough naman to cooperate and also submit a sworn statement, no, para patunayan na yung inilabas niyang video na yon ay talagang nangyari noong January 12. Ayon sa PCG, ito na ang pinakamatinding ginawa ng China mula nang umpisahan nila ang Transparency Initiative noong nakaraang taon, kung saan isinasa publiko nila ang lahat ng ginagawang harassment ng China. Sa insidenteng ito, sumakay pa ang mga tauhan ng Chinese Coast Guard sa bangka ng mga Pilipinong mangingisda para pigilan ang mga ito at sapilitang ipabalik ang nakuha nilang seashells. But for this administration under President Bongbong Marcos, and since we started the Transparency Initiative, this is the most serious, I guess, no, na experience natin. But I wouldn't say it's not alarming. Again, ang naging participation lang naman ng Chinese Coast Guard dito is isang rubber boat at 5 Chinese Coast Guard personnel. Kung dati hinaharangan lamang ng mga barko ng China na makapasok sa loob ng Bajo de Masinloc, pero sa pagkakataong ito, nasa labas lamang ng bahura ang mga mangingisda. Nangyari ang insidente bago pa ang pag-uusap sa pagitan ng DFA at Chinese Foreign Affairs noong January 17, kung saan napag-usapan ng dalawang partido para mapababa ang tensyon sa West Philippine Sea at palakasin ang communication mechanism. Ang Bajo de Masinloc ay idiniklara sa 2016 arbitral ruling bilang traditional fishing ground para sa Pilipinas, China at Vietnam. Ibig sabihin, it's not exclusive for the Chinese to say na silang may full sovereignty dito. But even the Filipino fishermen also have our own rights, no, to allow our Filipino fishermen to fish in these areas. Ayon sa PCG, mas buo ang loob ng ating mga kababayang mangingisda ngayon na idokumento anumang panghaharas ang ginagawa ng China dahil sa kasalukuyang paninindigan ng pamahalaan ng Pilipinas na ipagtanggol ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Kumpiyansa ang PCG na hindi kayang baliktarin ng Chinese Coast Guard ang kwento sa puntong ito dahil wala silang gamit para magdokumento rin ng insidente. Bukas, inaasahang makakarating sa Maynila ang mga mangingisda na mismong nakaranas ng harassment ng Chinese Coast Guard. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.